Solo ride lang tayo ngayon. Kagabi kasi parang bigla ako lang na-miss yung pansit kanin. Kaya sabi ko mag solo ride nga ako. Sakto holiday naman ngayon. Ayan, chill ride lang tayo. Hindi naman tayo nagmamadali. Sana lang abutan nating bukas, o sana bukas, yung pansitan dun sa Rizal. Dahil yun nga, holiday ngayon. So ang magiging ruta natin, ikot tayo ng Palayan buong hapon papuntang Rizal. Tapos dun tayo magpapansit kanin. Ayan o, medyo lumiliwanag na. Mga nakapagtanim na yung farmers dito. Yung lugar na to, joggingan din to. Ayan o, may mga nagja-jogging o. Morning sir! Malamig kasi dito. Saka yun nga, wala masyadong dumadaan na mga sasakyan. So ayun. Palabas na tayo ng highway. Highway na tayo. Ito naman yung kainaman nung late ka nang lalabas. Pagdating mo ng highway, maliwanag na. Ayan o. Hindi ka kaya pagka madilim talagang, siyempre, doble ingat, extra effort ka. Kasi talagang yung mga kasabay mo sa kalsada hindi ka masyadong pansinin. Although meron tayong mga ilaw, pero iba pa rin yung vision kasi kapag gabi. Kaya yung advantage pagka tanghali ka nang lumalabas. Alright! Sinubukan ko na magsalamin. Talagang sobrang daming insekto. Medyo madilim pa, pero nakikita pa rin naman natin yung kalsada sa salamin. Sa Arco ng Palayan. Time check 6:30. Sakto 6:30 AM. Approaching na tayo sa Arco ng Palayan City. Arco ng Palayan City na. Distance natin 11 kilometers. Layo-layo na rin. Mamaya sa 7-Eleven, water break siguro tayong konti. Tapos tingin na rin tayo ng energy bar natin doon sa 7-Eleven para bus tayo hanggang Rizal. Tapos ikot tayo ng Llanera, Talavera, tapos Cabanatuan na ulit. Bali loop right to.
morning, morning. Padyak na ulit, nag-water break lang tayo saglit doon. Time check 7:05 AM, nakaka 18 kilometers na tayo. Papasok na tayo ng bayan ng Bungabon. Grabe, sobrang lakas ng hangin. Ewan ko lang kung naririnig nyo sa camera, pero napakalakas. Pinatiyatahan tayo. Woo! Ayan, ito yan, open kasi dito. Papasok ng Bungabon. Oh, grabe. Namiss ko lang yung lugar na ito. Medyo matagal tayong hindi nakapasyal dito. Ayan, mahangin na naman. Woohoo! Think of the music in your arms, dancing through your soul at camps. The other sounds to distract. Kaya na tayo ng Bungabon, poblasyon. Grabe, sobrang lakas pa rin ng hangin hanggang ngayon. Kaya yung takbo natin, nasa 15 lang. Hindi tayo makausap na maganda. Sana pagdating ng Rizal, medyo mawala na. Dito medyo magkaan na yung hangin. Maligtad na, bali tinutulong na tayo ngayon. Kaya bumiblis na tayo. Sana dire-diretso na to para makapatsak tayo na maganda. Ayan, tumatakbo na tayo ng 22 ngayon. Sana dire-diretso na hanggang Rizal. Rizal na tayo. Water break na siguro tayo saglit. Saka mag-picture na rin tayo. Pink balloons tied outside your door, wave in the wind like a musical score. Come inside and rest your one, laying out the restless sun. Dito okay na yung hangin, wala na, payapa na. Rizal na tayo. Distance na natin dito, 35 kilometers. Poblasyon Rizal na tayo. Malapit na tayo doon sa may Pasit Kanin na sinasabi ko. Yan, ito na yung bayan ng Rizal City proper. Yung pupuntahan natin na kainan, kakaliwa tayo mamaya dyan sa kanto na yan. Ayan yung munisipyo ng Rizal, oh. Ayan, bayan na tayo. Pero yun yung dating pwesto niya? Sino dyan ano? Sige. Thank you. Kaya pala nga parang wala na. Thank you po. So yun nga. Ayun yung dating pwesto nila, natatandaan ko yun eh. Kaya sabi ko, para ka akong nalipat na. Sabi ng pinagtanungan natin, nalipat daw sa Gawi doon. Nagawi pa tayo ron, makikita ron natin, Melody Pasit Kanin. So hanapin natin guys, tara. Medyo nalungkot ako kanina. Sabi ko, para ka akong wala na sila. Hindi ko sure kung yun kung tama ako. Pero alam ko yun talaga yun. Kaya yun, nagtanong na talaga ako para sure tayo. Sabi nga ni Kuya, nalipat daw. So, tingnan natin kung andito nga sila. Ate, ako papansin ka, saka giniling, oh. Giniling. Nalipat pala kayo, ano? Matagal na? Ano na? Isang buwan na. Ay, sambahan. Buti, nakita mo. Oo, nagtanong ako doon sa mga tao ron. Sabi nga, nalipat daw dito. Mas malaki daw yung pwesto.
Giniling. Saka ano, dagdagan mo ng 2 itlog. Dalawang itlog. Lalagay ko na. Ah, sige, patong mo na. Kanina pa walang tigil yung mga pumupuntang tao dito kakain. Alam nyo, quality naman kasi talaga yung pagkain dito. Pancit kanin. Yan pa yata sa akin. Ano lang? Plastic kanin. Saka 2 itlog. Saka isang kopi ko blanca. 61. 61. So ulit ang 60. Thank you. Thank you. Yung nakain natin, pancit kanin, 2 itlog, saka isang kape for 61 pesos. Napakasulit, grabe. Si Madam, yung may-ari natin. Madam, shoutout po sa inyo. Thank you po sa masarap na pancit kanin. Ano po yung pangalan niyo ulit? Melody ko Si Ma'am Melody. Tama, siya nga yung nakapangalan, si Ma'am Melody. Thank you po ma'am. So yun, nakakain na tayo. Grabe, napakamura nung kinain natin. Yun nga, sabi ko kanina, isang pancit kanin na may toppings, tapos 2 itlog saka isang kape for only 61 pesos. Napakasulit, grabe. Kung napansin nyo kanina sa video natin, napakaraming tao. Talagang pinupuntahan siya ng mga tao. Kahit lumipat na sila ng pwesto, talagang pinupuntahan pa rin sila. Kasi nga, yun nga, bukod sa masarap na, talagang mura pa at sulit na sulit pa. Mabait pa yung may-ari. Shoutout sa iyo, Ma'am Melody. Thank you, thank you. Maganda takbo natin ngayon dahil yung hangin palikod na, tinutulak na tayo ngayon, kaya maganda yung takbuhan natin. Nasa 30 ngayon yung takbo natin, hindi kagaya kaya sa Bungabon. Grabe, talagang sa lubong. Yung takbo natin kanina nasa 15 lang dun pero ngayon goods na. Diretso na ito, let's go! Nablatan tayo. Hanap tayo ng malamig na peso. Magpalit muna tayo ng interior natin. Yan, pwede yan siguro sa kabila na yan. Yan, lumambat na oh. Sa lahat ng ride talagang ganon, hindi naman lahat ng ride mo 100% na perfect. Talagang darating yung oras na magkakaroon ng aberya. Palit na tayo ng interior. Ito yung nakadali sa atin, oh. Laki, oh. Malaki yung nakadali sa atin, oh. Grabe. Sa mga ganitong pagkakataon, yung experience na ganito, dito tayo matututo na magpalit, kung paano yung mga gagawin, kung ano yung mga kulang na gamit. Siyempre, tayo naman, time to time, nakompleto natin yung gamit natin. Kaya kung may mga gantong aberya, kompleto tayo. Palitan na natin ng bago. Ito tayong interior na bago. Tips na rin nga pala sa mga
tulad nga nun, nakapa ako kanina, yung pako na malaki. Tanggal lang natin, pero double check natin. Meron ba? Para pag kinabit natin yung bagong interior, goods na. Tapos, konting diskarte na lang kasi pag inabutan tayo ng ganito sa kalsada, hindi natin alam kung kailan. Eto tulad na to, nakakita ako ng takip ng milk tea. Siguro hindi ka naman mamamatay dito kung pupulutin mo to. Ginamit ko to para patungan na to. Ito kung nakikita nyo, patungan na to para pag nilapag mo sa kalsada, hindi magkakaroon ng buhangin yung mga sprocket natin. Diskarte lang ng konti. Number 1 din nga pala, kapag nagra-ride tayo, pump. Hanginan natin ng konti para iwas ipit. Okay, gulong natin. Ligpit na lang tayo ng mga gamit tapos padyak na ulit. Kapag palit na tayo ng interior natin, okay lang. Talagang gano'n ang buhay. Kasama sa ride natin yan. Experience yan. Habang pumapadyak ka, habang naglalakbay ka, marami kang aberyang mararanasan, marami kang aberyang kasalubungin, mga pagsubok. Ang mahalaga, andun tayo, patuloy tayong bumabangon, moving forward, sabi nga. So kahit anong aberya ang dumaan sa atin, patuloy lang tayo, papadyak tayo, papatuloy tayo sa ating buhay. Time check, 10:15 na ng umaga. Malapit naman na tayo sa bahay natin. Konting padyak na lang to. Yes naman, natatalaw ko na yung Cabanatuan Earth. Woohoo! Yun o, approaching na tayo, Cabanatuan City. So yun nga, may mga peryong nangyari. Hindi man may iwasan niya, sabi ko nga kanina. Hindi naman lahat ng ride natin 100% smooth. Ang mahalaga, na-overcome natin yung mga pagsubok na dadaan sa atin habang pumapadyak. Siguro hanggang dito na lang muna yung video natin.